Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. At eto na nga ang sinasabi ko sa inyo na part 2. Nung time pala na ito ay nagdatingan na rin yung mga kapatid ko pang iba at mga pamangkin. Ang sarap talaga sa pakiramdam yung magkakasama kayo ng mga pinsan mo, mga kapatid, mga auntie, yung bang walang halong plastikan. Huy! At syempre, dahil nakaluto na si Auntie Edna, nung mga time na ito ay naghain na rin sila ng pinsan ko na si George. At eto nga ay kakain na kami, kaya kain na tayo. Dito nga ay inaasar ko yung bayaw ko kasi sabi ko, ang tagal-tagal nyo naman, kanina pa kami gutom. Sabi niya, bakit? Bit-bit ko ba ang kaldero? Hindi, pero syempre nakakahiya naman. Alam nga naman kakain kami na wala pa kayo. E di sana naubos ko na lahat. Di wala na kayong kakainin. O siya, mabalik na nga tayo. Itutuloy ko pala yung kwento ko dun sa part 1 na video ko. At dahil nahimasmasan na ako, kaya itutuloy ko na yung kwento ko dun sa part 1 na video ko. At sana lang hindi ako maging emotional. Ang hirap kaya mag-voice over ng emotional, di ba? Pero syempre dahil naalala ko yung uncle ko, hindi may iwasan. Dati kasi ay hindi pa nagpupunta sila Ate Erica dun sa ibang bansa, Germany yata yun. Nasa Maynila pa sila nakatira. That time, may baby si Ate Erica kaya nagpunta muna si Auntie ko Edna sa kanila para syempre masamahan sila. At yun na nga, speaking of dun sa uncle ko, syempre naiwan siyang mag-isa, pero hindi ko naman masasabing mag-isa siya kasi kasakasama niya kami araw-araw. Halos doon na kami kumakain lahat-lahat, hindi na nga kami bumibili ng bigas noon kasi halos doon na kami. Parang kami na ba yung pumalit na anak nila? Nasaan ba kasi kayo mga anak niya? Kasama pala namin noon yung pangalawang anak na Uncle Iping, yun ang nagpapatayo ng bahay ng Uncle Iping. Naalala ko ng mga araw na yun, kitang-kita ko sa mukha ng Uncle Iping ko na syempre excited siyang matapos yung bahay niya. Huy! Ayan ka na naman! At sabi ko nga, nagkasakit yung uncle ko na yon hanggang sa namatay, kaya yon hindi na rin tinapos ng pinsan kong tapusin yung pinapatayo niyang bahay kasi syempre sayang din naman, wala na rin lang naman titira doon. At habang nagkakainan pala kami dito ay nagiging emotional na ako. Hindi ko lang pinapahalata sa mga kapatid ko kasi syempre ayoko naman mag-iyakan kami, di ba? Nagpunta nga kami dito para magsaya-saya, di ba? Kasi naman biglang nag-sink in sa akin yung mga pangarap ng uncle ko dati. Sabi ko nga, sana uncle buhay ka pa. Di sana kasama ka nila in San George nila Auntie Edna na nakatira dito sa malaking bahay. Oo, alam ko na hindi ganito yung pangarap mong bahay. Alam ko simple lang yung pangarap mong bahay. Yung importante, may hollow block lang yung bahay mo para kapag bumagyo, mas matibay kaysa dun sa dati yung bahay. Kaya nagpapasalamat ako kay Ate Erica kasi kahit papano tinupad niya yung pangarap nyo, hindi man sa inyo kundi sa asawa nyo at sa mga anak nyo. Kasi naaalala ko dati, pagkatapos mag-igib ng asawa ko dahil syempre medyo malayo yung igiban niya, kaya nag-usap kayo noon ang sabi nyo, "Hay nako Joseph, kailan kaya kami magkakaroon ng bahay na malapit ang tubig o kaya hollow block na bahay para kapag bumagyo, hindi man lang pumapasok yung tubig dito sa amin, hindi na namin kailangan lumikas." Kasi kung napapanood nyo na yung mga dating vlog ko, di ba ang layo ng iniigiban namin? Mas malayo pa po doon sa bahay ng uncle ko dati. Kaya pag nagpupunta kami doon na nakikikain, syempre para naman may pambawi, nag-iigib naman yung asawa ko kahit papano. Pero sabi ko nga, di ba, mabait talaga yung uncle ko na yun, tsaka si Auntie Edna. Kasi akalain mo, nakikain na nga kami. Kaya nga nag-iigib yung asawa ko noon kasi syempre nakikikain na kami. Pero hindi, pag uwi namin, nagbibigay pa sila ng bigas sa amin. At marami ring tanim na gulay yung uncle ko na yon, kaya madalas kami ang nakikinabang. Pero syempre, ganun talaga, hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundong ibabaw. Kaya Uncle Iping, kung naririnig nyo man ako, kayo ng tatay ko, sana gabayan nyo pa rin kami kahit papano. Gabayan nyo pa rin kaming mga pamangkin nyo, mga anak, mga apo, at syempre pati na rin yung mga asawa nyo. Alam ko na nung nandun kami sa bahay nyo ay nandun din kayo kasi akalain mo ba naman ang sarap-sarap ng kain namin tapos bigla na lang yung ate ko hirap huminga at nahihilo. Siguro naisip nyo na anyamit dagituin madida kami man lang malagipin. Iso nga gananos kayo ang kiliping tatang no madida kayo nalaglagip day tanga time. Pinikpikilan lang na Auntie Edna ni manang ko nga inayaban na tinagan mo kit.
Asiti apukit nagsarding jipan nakaulaw na tamo megar kit aray mi pa ito hospital kit. Asiti apukit okay mitin. At sana kung nasaan man kayo, Uncle, Tatang at sa mga kapatid niyang yumao, sana gabayan niyo pa rin yung mga kamag-anak niyong naiwan dito sa mundong ibabaw. Mahal na mahal namin kayo. Huy! Ayoko nang umiyak! O siya, para maiba naman. Naghugas na pala ako ng platong nung time na to. Siyempre, alangan naman sa auntie pa namin paghuhugasin namin. Nakikain na nga kami, di ba? Huwag niyo na palang pansinin yung pamangkin ko dyan kasi konti na lang dadalhin na namin yan sa mental hospital. O siya, maghuhugas muna ako ng plato. At habang naghuhugas pala ako ng plato dyan at eto naman yung ate ko ay nagwawalis naman. At yun lang, paki-like and share na rin po. Maraming salamat.